Morning guys! Nagsimula na din ako mag-carnivore diet. Ang kinakain lang talaga namin ay mga meat. Yeah, para sa healthy living namin. And pumayat talaga ako. Bawal yan nak, malalim yan. Ha? Ito na yung steep rock guys. Look, maganda siya. Ay, nandyan yung tong pala, dade. Pasuyo na lang ako. Morning, guys. Luluto tayo ngayon ng bacon. Thank you. Ba, may kutsilyo dyan. Doon sa may Costco bag, nasa pinakailalim. Oo nga pala guys, pang 7 days na namin ni Daddy sa diet namin ngayon and nagsimula na din ako mag-carnivore diet kasi dapat keto diet lang muna ako and then yun, napag-desisyonan ko na sabayan ko na si Daddy sa carnivore. So, ang kinakain lang talaga namin ay mga meat, log, and wala kaming carbs, no sugar, wala lahat. So, purely carnivore, mga karne lang yung kinakain namin and itlog. So, ito, ghee butter siya. Ito yung ginagamit namin. No, doon ka lang, te. Doon ka lang kasi nagluluto si mama. So, ang mga anak din namin ay more on meat na din. Pero meron pa din silang rice. Hindi pa namin tinanggal yung rice sa kanila. And meron pa silang mga fruits. Kasi bata pa sila eh. So, baka hindi pa nila kakayanin. But yeah, para sa healthy living namin ni Daddy. So, itong bacon guys, healthy yan. Go there ate. Kasi yung lamok. Yung beef, papasok dito anak. Go to dada. Go to dada. Now! Don't push! Yeah. Pang 7 days na namin ngayon. Naming diet. And so far, so good. We're feeling better. Sige. Dalhin mo si kuya. Gabriel! Go to dada. Punta kayo sa park. Punta kayo sa park. Hala, wag mo nandito ako nagluluto. Tinutulak niya. Punta sila sa guys, sa park. So, hindi ko sana pa to i-share sa inyo guys. Kasi syempre, bago pa lang kami. But, nag-carnivore na talaga kami last year ni Daddy. And naka 1 month ako noon. And then si Daddy ay naka 3 months. And isa lang ang masasabi ko, napakaganda nung feeling namin nung time na yon. And pumayat talaga ako, medyo nawala na yung mga inflammation ko. Ngayon konti-konti nararamdaman ko lang yung meron kaming sugar withdrawal na para kang buwak, na lutang yung utak mo, na naglalaway ka. So yun ang pakiramdam ng sugar withdrawal guys. Tapos lagi kang natatakam sa matamis, lagi kang naghahanap yung ganon, but kailangan mo lang labanan yung ganong pakiramdam. Sa 7 days namin, kahit ako keto diet ako, meron pa din akong sugar withdrawal na nararamdaman, pero kahapon hindi makakapokus gaano yung utak ko. Akala ko pupunta kayo doon. Ayaw ni kuya, pero ewan ko meron ka pang sugar withdrawal ba? Meron pa din daw si Daddy. Pag 7 days na natin ngayon, be. Kahit naman withdrawal meron, pero ang sugar craving Wala na. Yan. Kasi ilang taon yan na sinanay yung katawan eh. Kasi siguro yung mga nagka-carnivore na matagal na. Meron pa din sila. Minsan nag-crave sila pero nilalakanan lang nila. Depende na lang talaga sa self-discipline, no? Yung pagpipigil. Kung iisipin mo yung ikakaganda ng health mo, mas mamomotivate. Yun nga eh. So, ang motivation namin ngayon ni Daddy guys ay mga anak namin. Kailangan naming maging healthy para sa mga bata. Kasi
Walang iba mag-aalaga sa kanila kundi kami lang. Kaya kailangan namin, goal namin mag-asawa na maging healthy kami. So, yeah, hindi ko to masyado siguro i-vlog sa inyo. Pero siguro makikita nyo lang yung struggle namin. Kasi mahirap talaga guys. Kung sa mahirap, nung 1 month na nag carnivore, mahirap talaga siya. Yung lalabas ka, may makikita ka mga ice cream, yung mga temptation, yung mga burger, yung mga dati yung kinakainan, ganon. And pupunta ka ng grocery sa Costco, merong mga binibenta doon ng mga ice cream, mga ganyan. So, kailangan mong labanan lahat yun. Kasi tentasyon lang yun guys pansamantalang ano lang. Kasi kapag nagpatalo tayo doon, wala na yung diet natin. Ngayon, medyo meron pa akong inflammation. Pero itong singsing ko, lumuwag na siya konti. Masikip to siya sobras dati. Ayan o. Nabaon na yung singsing ko dyan. So, ang mararamdaman ko talaga, unang nararamdaman ko pag nag-carnivore na ako, ito talaga, yung kamay ko. Pero medyo masakit pa siya pag ganyan ko. Inflammation yun. So, itong bacon fat guys, huwag kayong maniwala na masama siya. Hindi siya masama. Marami ng doktor na nag-aaral ng na yung animal fat ay hindi siya masama. Ang masama yung canola. Ang masama yung canola, vegetable oil, di ba? Seed oil, basta any seed oil, yun yung masama. Pero yung mga ghee, ay ano ba gaawa ang ghee? Ang butter. Milk siya sa cow? Hindi ko. Basta ang ghee at saka yung butter na nabibili guys. Bawal ang margarine. Beef tallow, yun. And then, yung lard. Tapos, yun lang eh. Ito ayan. Ayan, healthy yung taba ng baboy guys. Healthy yan. And, subukan nyo siyang gamitin na panggisa-gisa. Ang sarap nung, yung food niyo pag siya yung lard ang ginagamit niyo pag nagigisa. Kasi lumalabas doon yung lasa ng baboy, 'di ba? Kung mahilig kayo sa baboy na gaya ko masarap siya. Na lumaki kasi ako na mahilig sa baboy kasi nung bata pa kasi ako, nag-iipon kami ng maraming lard pag every fiesta. So pag gano'n na nag-iipon kami, minsan yun na yung ginagamit namin sa usawan sa saging or panggisa or kahit anong luto. So tumatagal sa amin yun yung nagpapatipid sa amin dati kasi syempre mahirap ang buhay dati. So yun ang bilang mantika namin. Kaya sanay ako sa mantika ng baboy. Masarap siya. And makakatipid din kayo pag kunyari magluluto kayo ng bacon tapos iniipon niyo yung taba ng baboy. And sabi naman nila masama lang yung fat kapag hinahaluan ng carbs at saka sugar. So dun lang sumasama yung talaga kasi ang number 1 talaga guys na nagpapasama talaga sa katawan natin yung sugar talaga at saka carb. Kasi yun talaga yung napapansin ko nung nag 1 month carnivore ako dati. Grabe, ang sarap sa pakiramdam. Masarap, magaan yung katawan ko, yung gano'n. So ang gagawin namin ngayon ni Daddy, nasira lang yung carnivore namin dati kasi marami kaming ina-alternate na mga gusto namin kainin, yung na-miss namin yung tinapay, nagbe-bake kami ni Daddy dati nun. Parang niloloko lang namin yung sarili namin na mag-bake kami ganun. Pero this time hindi na, purely meat lang talaga. Carnivore lang talaga. Meat lang talaga kakainin namin, wala nang iba. Wala na kaming ibang manok, isda, mga seafood, mga baboy, baka, any meat, basta meat. Yun ang source of food lang namin. And ngayon na nag-camping kami guys, ang kain lang namin kahapon ay dumating lang kami dito. Yung yung steak lang. Yung niluto lang ni Daddy. But after that, hindi na kami nagutom. Ganon ka ang carnivore. Hindi kami yung, sa 1 week namin ngayon, hindi kami yung mabilis na magutom. Kasi ang nagpapagutom lang naman sa atin yung yung carbs at saka yung sugar. Parang doon sa parang buang na lagi kang nag-iisip na gusto mo laging kumain. So, base lang to sa nararamdaman namin ni Daddy sa 7 days, pang 7 days na namin ngayon. And rule sa carnivore kasi guys, hindi ka kakain hanggat hindi ka yung sobrang gutom talaga. Ako,
Kapag hindi ako gutom, hindi ako kumakain. Pero si daddy yung mabilis lang sa amin magutom. Ako kaya kong hindi kumain para akong ano na lang eh. Nagpa-fasting. Kasi ang mangyayari sa carnivore kasi, kakain ka ng mga 3 p.m. or 2 p.m. Yun na yun, yung meal mo. After that, ang magiging meal mo na kung hindi ka magutom, kinabukasan ng hapon na din. So, parang nag-fasting ka ng 24 hours na hindi mo naman talaga sinadya. Yung hinihintay mo lang yung body mo na magutom siya. So, sana mag-success kami sa journey na to, but gagawin namin to talaga ni daddy para sa mga bata, para maging healthy na kami guys, kasi we're feeling unhealthy talaga, as in sige, so yeah, we're feeling napaka unhealthy talaga, sobrang unhealthy. And nung nakaraan kasi is sabi ko kay daddy, ang sama ng pakiramdam ko, and yung meron ako nung last time kasi naglinis ako sa bahay tapos binuhat ko yung couch, so nakaramdam ako ng masakit dito, so nagkamali lang siguro ako ng buhat, so nararamdaman ko siyang sumasakit hanggang kahapon. So pakiramdaman ko ngayon kung wala na, pero sabi ni daddy sa akin magpa-check up daw ako, pero yeah, natatakot ako guys. Natatakutan ko talaga ay yung mawala ako sa mundo na maliliit pa yung mga anak. Yun talaga. Kaya lagi ko talaga pinagpipray ni Lord na sana kunin niya ako, na yung okay na yung mga anak ko. Yung okay na yung kami ni daddy, sana kunin niya kami na yung mga anak namin ay stable na, yung meron na silang mga sariling pamilya or meron na silang mga sariling trabaho, yung kaya na nila yung sarili nila. Lahat naman siguro ng magulang, yun naman talaga ang gusto mangyari, but yeah, ito talaga guys, ito talaga namin ni daddy na mag-consistent na. Marami na din ako nakikitang mga Pilipino na gumagawa ng ganito. It's time for a change para sa amin. Kaya nung nakikita niyo sa vlog namin na nung nag-Costco kami is more on meat yung mga binili namin. Kasi yun na yung magiging food namin. But it doesn't mean na mabilis namin yun maubos. Kasi nga sa carnivore guys, hindi kami kakain hanggat hindi kami magugutom. And then kapag kumain kami is maliit lang talaga yung makakain din namin. Hindi din kami yung parang laging gutom. So, siguro mas makakatipid din kami neto this time, kasi hindi na kami masyadong bibili ng mga gulay, kasi sabi nila is masama daw ang mga gulay. Sabi ng mga doktor guys ha. Syempre marami kaming mga pinapanood ng mga doktor naman na gumagawa na nito na ilang taon. So masama daw ang gulay. May ibang fruits na masama na din kasi marami ng mga pesticides na mga nilalagay. So, we're not sure kasi nandito tayo sa mundo na more on business. Alam mo na yun. And, yeah. So, ang hindi lang nila malagyan siguro ng pesticide ay yung mga hayop talaga. So, yeah. Mas maganda talaga kung grass-fed, mga grass-fed, pero mas mahal kasi yung mga grass-fed talaga ng mga baka. But, it's okay na. Ganito na lang. Basta at least meat lang siya. Ayan siya guys, yung bacon. Masarap yan, but hindi pa ako gutom. So, ang mga anak muna namin yung pakainin namin. So, tatapusin ko muna yung niluluto ko guys. Kasi, para ay, makakain na yung mga kids. So, iipunin ko tong mantika. Ihalo ko na lang siya dito sa ghee. Diba? Tignan nyo guys, so, ganyan siya kadami. Konti pa lang, half pa lang ng bacon ang naluto ko. So, imagine mo kung ganyan yung naiipon mo palagi. Makakasave talaga kayo sa oil. So, tatapusin ko muna to guys, kasi para pagbalik nung mga bata tsaka ni daddy, nasa playground siya. Pagbalik nila ay makakain na yung mga kids. Kami ni daddy later pa kami. Hindi pa kami makakain. Siguro mamayang hapon. So, let's go for this journey for our carnivore diet. So, samahan nyo kami sa journey na to. Share lang namin yung mga experience namin sa journey na to. Na guys, malapit na pa tapos. Niluto ko na lahat kasi para ay init-init na lang mamaya.
Pio Gabriel. Akin na. At! Wala, tamatalsik te! Mainit eh! Move! Ito lang, be. Oh, kutsara, tinidor. Gabriel, no? Hindi na scramble. Kung ikaw na lang kay Pio. Ako na. Sige, ito yung bacon. Baka dito yung exit. Tatay ng limestone, guys. Steep rock. Laki-laki din dito pala na area, oh. Hunting prohibited. Bawal mag-hunting. Ayan na siya nga, oh. Blue siya. Stable daw. Oo. Mami, dito na lang tayo mag-swimming. Wala tayong dalang damit. Well, you brought towel. Bawal yan, nak. Malalim yan. You don't know how to swim, diba? Papark tayo dito o dyan na? Ayan na yun, ba? Pero malawak siya, oh. Ha? Okay lang pala, be. At your own risk. Malalim yan niya. Bawal ka pumunta doon, ha? Malalim yan. Sa may bato lang. Malalim talaga yan. Ha? Oo nga, no. Pula. Bakit ganyan? Pero malinis niya, oh. Dito, so Malinis siya. Blue na blue. tsaka dito, clear, big. Ay. Malalim nga dun niya. Oh, dito lang ako sa mga bata. Basta ko ay bad. Ito na yung steep rock, guys. Look. Maganda siya. Maganda siya. Pero, biglang lalim lang yung tubig doon. Don't go, Pio. Don't go. Don't go. Ala. Dito ka lang. Malamig yung tubig. 3. Malamig yung water. Kailangan flat na rock na slide. Ano to, guys? 10 minutes away sa aming campground. Ayun, merong mga doon, no? Magbabangka siguro sila. Hindi namin alam kung ano to eh. Man-made or what? Kasi ito lang yung nakita namin dito sa Manitoba na ganito kalinis ang water. What do you want? Or dahil kasi bato yung ilalim niya, mga limestone. Sabi, limestone daw to. Mga limestone. Ganda, maganda siya. Malamig nga lang. Ano, dito ka lang. Natatakot ako pag tumakbo sa Pio. Ganito lang. Good job naman, kuya. Oh, yung. Nono yung. Stone. It has slippery moss. Ay! Gabriel. That stone has slippery moss. No, daddy. No, that one's not shallow. This one looks good. Pag meteorite ito. Meteorite ba, uy? This looks like a bone. But it, Ay, may sasakyan niya ako. Tara. I want. Nakabalik na kami, guys. Wala pala masyadong pasyalan dun sa town nila. Kaya umuwi na lang kami. Yan. Magsiga ka ba? Lamig? Magsiga ka. Kahit 3 kahoy lang. Ang lamig eh. Malamig tayo ngayon. Ate, tawe. You pray. Where's Bibi? Where's Pio, ate? I love you. I don't know.
Fish mama. Dad, Mommy, ayaw pa mag-charge. Super. Ano yan? Fire? Huwag na na. Ayaw na. It's late in the evening. She's wondering what clothes she puts on her. Last day. Hala. Hala. Ay na, chung!